Magandang hapon po. Magandang hapon po. Welcome again to this New Beginner Bible Study. Welcome pong muli para po sa ating New Beginner Bible Uh, Study. Today is the second session. At ito po yung ikalawang session. So even it's sobrang mainit. I'm glad you are here. Kaya kahit na napakainit, masaya po ako na kayo po'y narito. I convinced it will be the really precious time in your Christian life. At naniniwala po ako na ito ay magiging makabuluhang oras para sa inyong pamumuhay Kristiyano. Okay, before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili sa church. And this time, by the grace of God, we can have New Beginner Bible Study. At sa oras nito, sa biyaya ng Diyos, kami po yung magkakaroon ng New Beginner Bible Study. After we got the salvation, we desire to live a new Christian life. Pagkatapos po naming maligtas, kami po ay nagnanais na mamuhay sa aming pamumuhay Kristiyano. So please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami at gabayan sa pamagitan ng salita ng Diyos. This time, please open our heart and ears to the Word of God. Sa oras nito, pakiusap, buksan niyo po yung aming puso at pandinig sa salita ng Diyos. Please work the Holy Spirit so that we can clearly understand the Word of God. Pakiusap, kumilos nawa ang Espiritu Santo upang malinaw naming maunawaan ang salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendants. Pakiusap, ipahintulot mo po ang iyong lahat ng biyaya sa lahat ng mga nakadalo. This time, from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras nito, magmula sa simula hanggang sa matapos, nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, 2 Timothy chapter 3. Buksan po natin sa ating Biblia, ikalawang Timoteo chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 15. 15 hanggang 17. 15 hanggang 17. Verse 15 hanggang 17. Okay, 15 hanggang 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kung paanong mula sa pagkabata ay yung nalaman ng mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At first, let's remind what we learned last week. Una atin pong tandaan, alalahanin kung ano po yung natutunan natin sa nakaraang linggo. We learn about the three stages of salvation. Napag-aralan po natin yung tatlong yugto ng kaligtasan. That is, we learned last week, right? Salvation of a spirit. Yan po yung kaligtasan ng espiritu, Salvation of a character or life. kaligtasan ng pamumuhay o ng buhay, Salvation of a body. at kaligtasan ng katawan. So we already have salvation of a spirit. Kaya meron na po tayong kaligtasan ng espiritu By faith, right? sa magitan ng pananampalataya By the grace of God. sa biyaya ng Diyos. It's already finished, right? Yan po ay tapos na, tama po ba? Through maybe you got the salvation by listening to the Bible seminar. Marahil nagkaroon kayo ng kaligtasan sa magitan ng pakikinig sa Bible Seminar. It's the salvation of a spirit. Yan po yung kaligtasan ng espiritu. That's why now we can go to heaven. Kaya right? ngayon makakapasok na po tayo sa langit. And then we will have a salvation of a body when Jesus comes again. At magkakaroon tayo ng kaligtasan ng katawan sa muling pagdating ni Jesus. Our body will be resurrected. Yung katawan po natin ay muling mabubuhay. It's a salvation of a body. Yan po yung kaligtasan ng katawan.
But we learn, right, the remaining thing is the salvation of a character. Pero natutunan po natin yung natitira po dito, yung kaligtasan ng ating pagkatao. Even though we got saved, we are not yet completely changed. Kahit na naligtas na tayo, hindi pa rin po tayo ganap. So our life needed to be changed like the Jesus Christ. Kaya yung ating buhay ay kailangan mabago katulad ni Jesucristo. So we have to complete salvation of a character. Kaya kailangan nating may sakatuparan yung kaligtasan ng pagkatao. That is our Christian life. Yan po yung ating pamumuhay Kristiyano. So now we focus on the Christian life. Kaya ngayon nakatuon po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Okay, so through this new beginner Bible study, we will learn how can you live a new Christian life. Kaya sa magitan ng New Beginner Bible Study na ito, matututunan po natin kung paano tayo mamumuhay sa ating Kristiyanong pamumuhay. Last week we learned there are 4 elements of our Christian life. At sa nakaraang linggo, natutunan din natin na mayroong 4 na elemento ng buhay Kristiyano. Do you remember? Naalala niyo po ba iyon? It is through this new beginner Bible study you have to remember these 4 elements. Sa New Beginner Bible Study nito, kailangan niyo pong tandaan yung 4 na elementong ito. First, Una, the word. salita. Second, the prayer. And third, fellowship. Fourth, evangelism. Yeah, good. Good student. You give answer. Mabuting mag-aral po. Yeah. So remember 4 elements. Tandaan niyo po yung 4 na elemento. Okay? Okay po ba? So today, first, think about the word. Kaya ngayon, pag-aralan po natin yung salita. Yeah. So we read 2 Timothy chapter 3, 15. Kaya nabasa natin si 2 Timoteo chapter 3 verse 15. Here the Holy Scripture is the Bible. Yung banal na kasulatan, ito po yung Biblia. Through the Bible, we got the salvation, right? Sa magitan ng Biblia, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Tama po ba? Through faith, which is in Christ Jesus. Sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. And verse 17, that the man of God may be complete, truly keep for every good work. Sa verse 17, upang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. And 16, verse 16, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. At sa verse 16, at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. It means we can live new Christian life through the Word of God. Ibig sabihin, makakapamuhay tayo sa ating buhay Kristiyano sa pamamagitan ng salita ng Diyos. As we got saved through the Word of God, we can live a new Christian life through the Word of God. Gaya natin na naligtas sa magitan ng salita ng Diyos, makakapamuhay din tayo sa ating buhay Kristiyano sa pamamagitan ng salita ng Diyos. The Word of God is really important in our Christian life. Kaya ang salita ng Diyos ay talagang napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Last week I explained all the thing that has the life will be changed, right? Gaya ng sinabi ko po ng karang linggo, lahat ng mga bagay na mayroong buhay, nagbabago, di ba po? There is a growth and the change, right? Mayroong paglago at pagbabago. Same way, all the things that has the life need to get the supply. Sa parehong paraan sa lahat ng bagay na mayroong buhay, kailangan niya pong matustusan. Let's say I explain, right? This is not real flower. Sa nakarang linggo, di ba, pinag-aralan po natin, ito po ay hindi tunay na halaman. That's why no growth, no change, right? Kaya wala po yung paglago, pagbabago. And also no need any supply, right? At hindi rin niya kailangan ng mga panustos. Will you pour the water every day? Maglalagay ka ba dyan lagi ng tubig? Magbubuhos po? Hindi kailangan. Tama ba? Hindi kailangan. Kung labas, meron maraming puno, kailangan tubig. Tama? To supply water. Kailangan po yan ma-supplyan ng tubig. Tama? We need a supply. Kailangan natin ng panustos. We can get the supply through the Word of God. Tayo ay matutustusan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It's like, that's why the Word of God is like spiritual milk. Kaya nga po yung salita ng Diyos ay tulad po ng spiritual na gatas. 1 Peter chapter 2.
Unang Pedro chapter 2, First Peter chapter 2, verse 2. sa verse 2 po. So, chapter 2, verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Yeah. As a newborn baby desire the pure milk of the word, you may grow thereby. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Newborn baby desire the milk, right? Yung bagong silang na sanggol nagnanais ng gatas. Meron newborn baby, labas. Meron po ditong baby. Yeah, newborn baby desire the milk, right? Di ba siya po'y naghahanap ng gatas? Yeah, you are also newborn baby. Kayo din po'y sanggol na bagong silang. Yeah, of course, not physical newborn baby. Siyempre, hindi siya physical na bagong silang But na sanggol. spiritually, you are newborn baby. Pero sa espiritu, ipinanganak ang bagong silang sanggol ka. Because when you got the salvation, you are born again as a children of God. Dahil nung magkaroon ka ng kaligtasan, ipinanganak kang muli bilang anak ng Diyos. So you are spiritual newborn baby. Kaya sa espiritu, ikaw po'y bagong silang na sanggol. That's why you have to desire your spiritual milk. Kaya kailangan mong magnais ng iyong spiritual na gatas. Your spiritual milk is the Word of God. Ang iyong spiritual na gatas ay ang salita ng Diyos. To the newborn baby, milk is really important, right? Kaya sa sanggol na bagong silang, yung gatas po'y napakahalaga. Without milk, a baby cannot grow. Kung walang gatas, yung bata hindi lalago. Without milk, a baby cannot be strong. Kung walang gatas, yung bata hindi malalakas. You cannot grow in the faith without your spiritual milk, the Word of God. Hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya kung wala po yung spiritual na gatas, yung salita ng Diyos. And Jesus also says, the Word of God is your spiritual food. At sinabi ni Jesus, yung salita ng Diyos ang inyong spiritual na pagkain. Matthew chapter 4. Mateo chapter 4. Matthew chapter 4, verse 4. Mateo chapter 4, verse 4. Matthew chapter 4, verse 4. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Our body need bread, right? Yung katawan po natin kailangan ng tinapay, tama ba? Tama ba? But our spirit need spiritual food. Pero yung ating espiritu kailangan ng spiritual na pagkain. Our spiritual food is the Word of God. Ang ating spiritual na pagkain ay ang salita ng Diyos. That's why after salvation, we have to diligently eat our spiritual food. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating masikap na kumain ng spiritual na pagkain. Jeremiah chapter 15. Jeremias chapter 15. Jeremiah 15, verse 16. 15, verse 16. Jeremiah 15, verse 16. 15, verse 16. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain, at saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, O Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Your word were found, and I ate them. Ang iyong mga salita ay nagtagpuan at aking kinain. As our body eat food every day, right? Our spirit needed to eat our spiritual food every day. Gaya ng ating pagkatawan na kinakailangan kumain araw-araw, yung ating espiritu din po kailangan kumain ng spiritual na pagkain. How can you eat spiritual food? Paano natin kakainin yung spiritual na pagkain? Of course, we can eat spiritual food by reading the Bible. Siyempre po, makakainin yung spiritual na pagkain sa magitan ng pagbabasa sa Biblia. So after salvation, you'd better prepare your own Bible. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, mas mabuting maghanda ka ng iyong sariling Biblia. Our church, we don't give a Bible
freely. Sa aming church po, hindi kami nagbibigay ng Biblia ng libre. Yeah, you need to prepare by yourself. Kailangan mong ihanda ito sa sarili mo. Yeah, if you don't have enough money, you need to save the money. Kung wala kang sapat na pera, mag-ipon ka. Yeah, then you can buy the Bible, your own Bible. Kung gayon, makakabili ka ng iyong sariling Biblia. When you buy your own Bible, you can consider the more preciously the Bible. Dahil kung bibili ka ng iyong sariling Biblia, mas bibigyang pansin mo ang iyong sariling Biblia. Then you can you will read the Bible. Kung gayon, higit ka pong magbabasa ng Biblia. Yeah, but usually if we give free the Bible, they don't consider it really precious. Pero kadalasan kapag binibigay natin ng libre yung Biblia, hindi po nila itinuturing itong mahalaga. So, try to prepare your own Bible. Kaya subukan nyo pong maganda ng iyong sariling Biblia. Yeah, and diligently eat. At masikap na kumakain. Every day eat. Araw-araw kainin po. Not like this. Hindi po tulad nito. Yeah, every day read the Bible. Araw-araw basahin po. Okay? Then it will be real spiritual food in your Christian life. Kung gayon, ito ay magiging tunay na spiritual na pagkain sa iyong pamumuhay Kristiyano. So, yeah, don't forget, the Word of God is your spiritual food. Huwag niyo pong kalimutan yung salita ng Diyos ang iyong spiritual na pagkain. That's why you should neglect getting this spiritual food. Kaya huwag po ninyong pababayaan yung pagkain ninyo ng spiritual na pagkain. Maybe if you don't eat food full day, you will be so hungry, right? Marahil kung sa isang buong araw hindi ka kakain, magugutom ka. Di ba po? That's why next day you want to eat something, right? Kaya sa susunod na araw, gusto mong kumain. You desire food so much, Maghahanap right? ka talaga ng pagkain. Di ba po? You need to, it's the same spiritually. Ganon din po sa espiritu. Yeah, you have to desire your spiritual food. Kailangan mong magnais ng iyong spiritual na pagkain. So don't absent Sunday. Kaya huwag kayong lumiban pag linggo. Sunday is the time you get the spiritual meal. Yung linggo, yung oras upang makakuha ka ng spiritual mong pagkain. Okay? Okay po? Don't neglect getting the spiritual food. Huwag niyo pong pabayaan po yung pagkuha ninyo ng spiritual na pagkain. Yeah. If so, let's think about what's the benefit over the word. Kung gayon, pag-isipan po natin, ano yung mga pakinabang ng salita? The word of God prevents from sin. Yung salita ng Diyos, yung naglalayo o nag-iingat sa atin mula sa kasalanan. Even though we got the salvation, we still have a sinful nature. Kahit na nagkaroon na po tayo ng kaligtasan, meron pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. That's why it's not easy to overcome our sinful nature. Kaya hindi po talaga madali na madaig yung ating pagkamakasalanan. If you don't overcome your sinful nature, you can easily fall into sin. Kung hindi mo madadaig yung likas na pagkamakasalanan, madali kang babagsak sa kasalanan. Then if you have the word of God will keep you from the sin. Pero kung meron kang salita, yung salita ng Diyos yung maglalayo sa iyo mula sa kasalanan. Awit 119. Awit 119. Buksan mo ang Biblia, Awit 119 verse 9. Awit 119 verse 9. Awit 119 verse 9. 119 verse 9. Okay. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? How can a young man cleanse his way? Paano pananatiling dalisay ng kabataan ng kanilang daan? Cleanse his way means we try to far from the sin. Yung pananatiling dalisay yung kanilang daan, ibig sabihin yung malayo sa kasalanan. It's possible by taking heed according to the word. Posible lamang ito kapag sa pamamagitan ng pag-ingat nito ayon sa iyong salita. Yeah, verse 11 also, verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Yeah.
Your word I have hidden in my heart. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso. We have to put the word of God in our heart. Kailangan nating ilagay yung salita ng Diyos sa ating puso. Then the word of God will keep us from the sin. Kung gayon yung salita ng Diyos yung mag-iingat sa atin mula sa kasalanan. 하림바와, let's suppose you are before you got the salvation, you love the drinking alcohol. Halimbawa, bago ka magkaroon ng kaligtasan, yung gustong-gusto mo talagang uminom ng alak. Meron ba? Meron pa rin po ba dito hanggang ngayon? You love the drinking alcohol? Yung gusto pa rin uminom ng alak? Yeah. But of course, after salvation, we need to avoid drinking alcohol, right? Siyempre po, pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating iwasan yung pag-inom ng alak. But if you love drinking alcohol before, it's not easy to stop immediately, right? Pero kung talagang nakasanayan mo na yung pag-inom ng alak dati, napakahirap pong itigil iyon. Yeah. Then you try to keep the word in your heart. Kung gayon, panatilihin mo yung salita ng Diyos sa iyong puso. Halimbawa, Kaikan 23:31 said, right? 23:31. Halimbawa po, sa Kawikaan chapter 23, verse 31. 23:31 was said. Ano po sinasabi nito? Do not look on the wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it swirls around smoothly. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. The Bible said, do not look on the wine when it is red. Do not look on the wine. Sinasabi ng Biblia, huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. The Bible didn't say, do not drink the wine, right? Ang sinabi ng Biblia, huwag kang uminom ng alak. Why it said, do not look on the wine? Pero bakit sinabi dito, huwag kang tumingin sa alak? Look on the wine is another sin, right? Yung pagtingin sa alak, hindi yan kasalanan. Tama po ba? Tama, we can see wine, right? Pwede nyo tingnan yung alak. But if you look on the wine continuously, you can be easily tempted, right? Pero kapag patuloy mong tinignan yung alak, ikaw po'y madaling matutukso. You can say, oh, I will not drink the wine. Pwedeng sabihin mo, hindi ako iinom ng alak. I will just look on. Titingnan ko lang yan. Just to look on, right? Kaya tinitingnan mo lang po yan. Then you can be tempted, right? Pagkatapos maaari kang matukso. I will not drink, I will just taste. Hindi ko yan iinumin, titikman ko lang. Konti lang. Konti lang po. Maybe it will be okay, konti lang. Marahil konti lang po. After that, Pagkatapos nun, just konti lang drink. konting inom lang. After that, Pagkatapos po nun, I already taste, it's better. One shot. natikman ko na, kaya mas mabuting ubusin ko na. The other. Right? It happened, right? Nangyayari po yan, di ba po? Then you remind this word. Kung gayon, alalahanin mo yung salitang ito. Do not look on the wine. Huwag kang tumingin sa alak. When you look on the wine, you remind, do not look on the wine. Kapag nakatingin ka sa alak, isipin mo, huwag kang tumingin sa alak. Right? The word of God will keep you from committing sin. Yung salita ng Diyos, yung mag-iingat sa iyo mula sa paggawa ng kasalanan. Naintindihan niyo po? Yeah, that's why I try to keep the word in your heart. Kaya subukan mo pong ingatan yung salita ng Diyos sa iyong puso. Yeah, to keep the word of God in your heart, you have to diligently read the Bible. Para mailagay ang salita ng Diyos sa iyong puso, kailangan mong masikap na magbasa ng You Biblia. have to diligently learn the Bible. Kailangan mong masikap na pag-aralan yung You Biblia. need to try to memorize the word. Subukan mong kabisaduhin yung mga salita. Yeah, you need to try to meditate the word. Subukan mong pagbulay-bulayan yung mga salita. Then the word of God will be in your heart. Ngayon yung salita ng Diyos magiging sa iyong Yeah, puso. it will keep you from the sin. At ito yung maglalayo sa iyo mula sa kasalanan. Yeah, and the word also keep from temptation of Satan and deceitful doctrine. At yung salita, yung mag-iingat sa iyo mula sa mga tukso ni Satanas at mga pandayang doktrina. Satan, you have to keep in mind, after you got the salvation, Satan will continuously tempt you. Kailangan niyo pong tandaan na kahit pagkatapos ng kaligtasan, patuloy ka pa rin tutuksohin ni Satanas. Of course, Satan cannot take away your salvation. Siyempre po, hindi na maaalis ni Satanas yung kaligtasan mo. God keep your salvation. Yung Diyos yung nag-iingat ng kaligtasan mo. So that's why if you are really saved, your salvation is safe.
Kaya kung talagang ligtas ka, yung kaligtasan mo ay ligtas. Your salvation cannot be lost. Hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Tama po ba? But Satan can hinder your Christian life. Ngunit, kayang hadlangan ni Satanas ang iyong pamumuhay Kristiyano. Satan continuously will tempt you. Patuloy kang tutuksuhin ni Satanas. You know, even Satan tempted Jesus Christ. Alam niyo po, maging si Jesus ay tinukso ni Satanas. Do you know how, by what way Satan tempted Jesus? Alam niyo po ba kung sa papaanong paraan tinukso ni Satanas si Jesus? Satan used the word of God to tempt Jesus. Ginamit ni Satanas yung salita ng Diyos para tuksuhin si Satanas, si Jesus. Yeah. Satan will tempt you by the word of God. Tutuksuhin kasi si Satanas sa magitan ng salita ng Diyos. That's why if you don't understand the word of God rightly, you can be tempted by Satan. Kaya kung hindi mo maayos na nanunawaan yung salita ng Diyos, madali kang matutukso ni Satanas. That's why we learn, right? Last week, we have to become the approved worker. Kaya nga po napag-aralan natin sa nakarang linggo at ngayon, na kailangan natin maging subok na manggagawa. To become the approved worker, what's the first requirement? Kaya upang maging subok na manggagawa, ano po yung unang kinakailangan? We have to discern the word of God rightly. Kailangan nating wastong makilala ang salita ng We have Diyos. to discern the word of God. Makilala ang salita ng Diyos. Job chapter 12. Job chapter 12. Job 12, verse 11. 12 verse 11. Job 12, verse 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba sumusubok ang mga salita ng pandinig gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain? Yeah, the mouth taste each food, right? 'Di ba? Yung ngalangala na lumalasa ng pagkain. You have experience, right? Sometimes you taste rotten food, right? Minsan naranasan niyo po makakain kayo, malalasahan niyo yung sirang pagkain. Tama? As soon as you taste rotten food, your mouth already knows. Kapag nasa sandaling malasahan mo na yung sirang pagkain, alam na ito ng iyong bibig. If you know it's already rotten food, will you continue it? Kung alam mo nang ito ay sirang pagkain, patuloy mo pa rin pa itong kakainin? Will not, right? Hindi na po, di ba? You will vomit out, right? Isusuka mo ito, di ba po? Our ear also can discern the word of God. Yung pandinig natin, tenga, maaaring makakilala ng salita ng Diyos. Halimbawa, many brothers and sisters, they were originally Catholic before they get the salvation. Halimbawa po, sa katunayan, maraming mga kapatid po na Katoliko sila bago sila nagkaroon ng kaligtasan. Then, when you get the salvation, you can discern Catholic is completely wrong. Pagkatapos nung magkaroon ka ng kaligtasan, nalaman mo na talagang yung Katoliko turo doon ay mali. Tama? Tama po ba? Or you say, pareho. Catholic also have the Bible. O sinasabi mo, parehas lang yan. Parehas naman ng Biblia. They teach same God. Tinuturo nila yung isang They Diyos. teach same Jesus. Tinuturo nila yung isang si Jesus. Pareho. Kaya pareho lang. Pareho? Pareho po ba? O magkaiba? You can discern. Maaari niyo pong makilala yun. If you are really sick, you can discern what's the truth. Kung talagang tunay kang naligtas, nakikilala mo kung ano yung totoo. So, you have to have a right knowledge of the Bible. Kaya kailangan yung magkaroon ng wastong kaalaman sa Biblia. Then you can overcome temptation of Satan and deceitful doctrine. Kung gayon, maiiwasan niyo po yung mga tukso ni Satanas at yung mga mapandayang doktrina. And the word build up our Christian life. At yung salita po yung makapagpatapatag sa atin sa ating buhay Kristiyano. Let's open to the Bible, Gawa chapter 20. Gawa chapter 20.
chapter 20, verse 32. Chapter 20, verse 32. Chapter 20, 32. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayoy ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. This time Apostle Paul had to leave Ephesian church. Sa pagkakataong ito, kinailangan na po ni Apostol Pablong umalis sa iglesia ng Efeso. He had to go to Jerusalem. Kailangan niya na pumunta sa Jerusalem. That's why he worried the brothers and sisters in Ephesus church. Kaya nag-aalala po siya sa mga kapatiran po sa iglesia ng Efeso. Then he commit them to the word of God. Pagkatapos ipinagkatiwala niya sila sa salita ng Diyos. Because he believed the word of God can build up their Christian life. Dahil naniniwala siya na yung salita ng Diyos yung makapagpapatibay sa kanilang buhay Kristiyano. The word of God can build up your Christian life. Ang salita ng Diyos yung makapagpapatibay sa iyong buhay Kristiyano. Nobody can build up your Christian life. Walang sinuman tao yung makapagpapatibay sa iyong Only buhay the word of Kristiyano. God can build up your Christian life. Tanging salita lamang ng Diyos yung makapagpapatibay sa iyong buhay Kristiyano. So that's why if you continue listen to the word of God, gradually your Christian life is built up. Kaya kung patuloy kang makikinig ng salita ng Diyos, unti-unti po na magiging matibay ang iyong pamumuhay Kristiyano. But your Christian life is not built up immediately. Pero hindi po agad na magiging matibay ang iyong buhay Kristiyano. It takes a long time. Aabot ito ng mahabang panahon. That's why important thing you need to continue your Christian life in church. Kaya ang mahalaga po dito, ipagpatuloy mo ang iyong pamumuhay Kristiyano sa loob ng church. Anyway, the word of God will build up your Christian life. Gayunpaman, yung salita ng Diyos yung makapagpapatibay sa iyong buhay Kristiyano. If so, what's the attitude? What should be our attitude for the word? Kaya ano po ba yung dapat nating pag-uugali para sa salita? First, we should receive the word. Receive the word of God as the word of God. Una, dapat nating tanggapin yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 2. Unang Tesalonica chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2. Unang Tesalonica chapter 2. Verse 13. Sa verse 13. Chapter 2, verse 13. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kami ay patuloy nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Thessalonians saying, right? They receive the word as the word of God. Kasi yung mga taga-Tesalonica, tinanggap nila yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. If you receive this word as the word of a man, it's not helpful in you. Kung tatanggapin nyo po yung salitang ito bilang salita ng tao, hindi ito makakatulong sa inyo. This time I preach the word of God, right? Sa oras nito, pinapangaral ko po yung salita ng Diyos, di ba? Of course, it's not my word, right? Siyempre, hindi po ito salita ni Pastor. I just deliver the word of God. Ibinabahagi ko lamang po yung salita ng Diyos. That's why your side, you have to accept this word as the word of God. Kaya sa inyong panig, kailangan nyo pong tanggapin yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. Then, this word can be real your spiritual food. Kung gayon yung salita ng Diyos ay magiging iyong tunay na spiritual na pagkain. But if you accept this word as a word of a man, pero kung tatanggapin nyo ito bilang salita ng tao, of course, you will not
obey to the word of God. Siyempre po, hindi kayo susunod sa salita ng Diyos. You will just follow your own flesh desire. Susunod lamang kayo sa inyong makalamang pagnanais. Yeah. But if you really receive this word as the word of God, you will really obey to the word of God. Pero kung talagang tinanggap nyo ito bilang salita ng Diyos, talagang makakatulong ito sa inyong buhay Kristiyano. That's really important. Yan po ay talagang napakahalaga. Yeah. And our attitude, you have to love the word. Yung pag-ugali natin, kailangan nating ibigin ang salita. Awit 119. Awit 119. Awit 119. 97. Awit 119, versikulo 97. Awit 119, 97. Awit 119, verse 97. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Oh, how I love your law, your word. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ang iyong salita. The writer of the psalm really love the word, right? Yung manunulat ng awit, talagang mahal na mahal niya ang salita. We also have to love the word. Kailangan din nating mahalin yung salita. You better consider the word of God is a love letter from God. Mas mabuting ituring niyo po yung salita ng Diyos na love letter na mula sa Diyos. Have you ever received a love letter? Nakatanggap na po ba kayo ng love letter? Before you get married, maybe you receive a love letter from your husband or wife. Bago kayo ikasal, marahil nakatanggap kayo ng love letter sa inyong asawang babae o lalaki. Let's suppose you receive the love letter. Pagpalagay natin nakatanggap ka ng love letter. You receive the love letter. Let's suppose this love letter. Pagpalagay natin ito po yung love letter. If you receive the love letter, what will you do? Kung nakatanggap ka ng love letter, ano yung gagawin mo? As soon as you arrive, you want to open, right? Sandaling dumating yan sa iyo, bubuksan mo ito, di ba po? And you want to read, right? At gusto mong basahin ito, di ba? He or she really loves me. O talagang mahal niya ako. masaya ako. Tama? Yeah, it's natural. You want to read, right? Opo, natural po yun. Nababasahin niyo po yun, di ba? It's a love letter, right? Yan po yung love letter. So let's suppose you receive the love letter. Pero pagpalagay natin nakatanggap ka ng love letter. But you don't want to read. Pero ayaw mo itong basahin. You don't want to read. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? You don't want to read. You don't open. Ano yung ibig sabihin na ayaw mong buksan, ayaw mong basahin? It means you don't love her, right? You don't love the other, right? Ibig sabihin, hindi mo minamahal yung nagbigay nun. Po ba? Yeah. If you really love, you want to open and read, right? Kung talagang iniibig mo ito, babasahin mo po ito. It's a God's love letter. Ito po yung love letter ng Diyos. God so loved this world, He gave only His begotten Son, right? Gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. We can really know how much God loves us through the Bible. At talagang malalaman natin kung gaano tayo lubos na minamahal ng Diyos sa pamamagitan ng After Biblia. salvation, we want to read the Bible. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, nagnanais tayong basahin yung Biblia. That's a natural thing. Yan po yung natural lamang na bagay. After salvation, we want to read the Bible. Pagkatapos ng kaligtasan, gusto nating magbasa ng Biblia. God really loves me. O talagang minamahal ako ng Diyos. Yeah. Then the word of God will be very sweet. Kung gayon yung salita ng Diyos ay magiging napakatamis. We express, right? Love letter is very sweet, right? Kaya naranasan natin, di ba, yung love letter ay napakatamis. Yeah. It's really sweet. Yan talaga po ay napakatamis. Because it's God's love letter. Dahil ito yung love letter ng Diyos. Yeah. Awit 119, 103. Awit 119, verse 103. 119, 103. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Yeah.
How sweet are your words to my taste. Napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko. Sweeter than honey to my mouth, right? Higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. It's a normal condition. Normal po iyan. But if we have you experience, right? You have sometimes you have a sick. Pero naranasan nyo minsan, meron kayong sakit. Tama? When you have the sick, you lose the taste, right? Kapag may sakit kayo, nawawalan kayo ng panlasa. Tama po ba? Even sweet food, you feel very bitter, right? Kahit na yung matamis na pagkain, ang panlasa nyo mapait. When you have a sick, right? Kapag may sakit po kayo. When you have a spiritual sick, the word of God is not sweet. Kapag mayroon kayong spiritual na pagkakasakit, ang salita ng Diyos ay hindi matamis. You can check your spiritual condition. Siyasatin po ninyong inyong spiritual na kalagayan. Yeah, the word of God is a bitter or sweet. Ang salita ba ng Diyos ay mapait o matamis? Yeah, if it's a bitter, you want to read, right? Kaya kung talagang matamis po ito, Right? mapait po ito. But if it's a sweet, you want to read, right? Pero kung matamis ito, babasahin mo talaga ito. So, the word of God needed to be sweet in our heart. Kaya yung salita ng Diyos ay kailangan maging matamis sa ating puso. You have to love the word. Love the word. Kaya kailangan nyo pong mahalin yung salita. So, that's why you have to try your best to listen to the sermon Sunday, and we have also Wednesday sermon, right? Kaya kailangan nyo pong subukang makinig ng salita ng Diyos kapag linggo, kapag Wednesday sermon. It should be the first priority. Ito yung dapat na inuuna. Yeah, listening the sermon should be the first priority in your Christian life. Ang pakikinig ng sermon yung dapat na inuuna sa iyong buhay Kristiyano. But sometimes you miss the Sunday sermon or Wednesday sermon because of some emergency situation. Pero minsan nakakaligtaan nyo po yung Sunday sermon, Wednesday sermon kapag meron kayong mga hindi inaasahang pangyayari, di ba po? In that situation, you need to try to listen by yourself. Sa ganoong pangyayari, subukan mong ikaw mismo ay makapakinig. Because we always upload our Sunday sermon, Wednesday sermon in the Facebook online. Dahil palagi naman po nating ina-upload yung ating Sunday sermon, Wednesday sermon sa ating page po. That's why in the case you have sent a Sunday or Wednesday, you try to listen by yourself. Kaya sa pangyayari na hindi ka makadalo ng Sunday o Wednesday, makinig ka. It's your spiritual food. Yan ang iyong spiritual na pagkain. You have to love the word. Kailangan nyo pong ibigin, mahalin yung salita. And also, if it's possible, even though you already listen to the sermon, I recommend you try to listen repeatedly. At mas mabuti din po, inire-recommenda ko na kahit napakinggan mo na yung sermon na ito, paulit-ulit mo po itong pakinggan. Because even though you listen the sermon one, you don't understand all the word of God. Dahil kahit na napakinggan mo ng isang beses yung sermon na ito, hindi mo po nakukuha yung lahat ng salita ng Diyos. As if you don't digest the food. Na parang hindi mo po nadadigest yung pagkain. Even though you eat the food, sometimes you don't digest, right? Minsan kahit kumakain ka po, di ba, hindi mo po nadadigest yung mga pagkain. Then it cannot be the help, right? Kung kayo, hindi po yun magiging nakakatulong. Same way, to digest the word of God complete, you need to listen repeatedly. Ganon din po upang ma-digest ng ganap yung salita ng Diyos, kailangan po natin itong paulit-ulit na pakinggan. Nowadays, we can listen to the word of God through online. We have the online sermon. Sa panahon natin ngayon po, magagawa na nating mapakinig ng mga sermon sa magitan ng online. But when I got the salvation in Korea, no internet, right? No internet. Pero nung magkaroon ng kaligtasan si Pastor sa Korea, wala pa pong internet noon. That's why we had, the cassette tape. Kaya noon po meron po kaming cassette tape. We play the cassette tape. Kaya piniplay po namin yung cassette tape. Cassette tape, maybe some young people doesn't know. Yung mga kabataan marahil dito, hindi po nila alam ito. But we, after sermon, Sunday sermon, usually we order the cassette tape.
Kaya pagkatapos ng Sunday sermon, kadalasan umuorder po kami ng cassette tape. Yeah, we bought the cassette tape. Binibili po namin iyon. Yeah. And then we bring it, and in the house, we repeatedly listen. At dinadala po namin yung isa aming bahay at paulit-ulit po namin yung pinapakinggan. Housewife, they play the sermon, they dishwash. Yung asawang babae, nakikinig siya ng sermon. They wash the clothes. Habang nakikinig siya, naglalaba, nag-uuwas. Repeatedly. Paulit-ulit niya po yung pinapakinggan. Then the word of God, dwell in our heart. Pagkatapos yung salita ng Diyos ay mamamalagi sa aming puso. And the student on the way to the school, in the bus, in the subway, listens sermon again. At yung mga estudyante patungo sa school, nakikinig sila kapag sila ay nasa bus, sa biyahe. And while driving, we listen sermon. At habang nasa biyahe, nagdadrive, nakikinig kami ng sermon. Yeah, not once. Hindi lang isang beses. Yeah. So it's really helpful. Kaya ito ay talagang makakatulong. Try to listen the sermon continuously. Subukan nyo pong patuloy na makinig ng sermon. And we need to more close to the word. At kailangan nating maging higit na malapit sa salita. Deuteronomy chapter 17. Deuteronomy chapter 17. 17 verse 19. 17 verse 19. Deuteronomy chapter 17 verse 19. Deuteronomy chapter 17 verse 19. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang siya'y matakot sa Panginoon upang isagawa ang lahat ng mga salita ng katusang ito at ng mga tuntuning ito. It shall be with him and he shall lead it all the days of his life, right? Iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. In Old Testament Israelite, or God commanded to Israelite, they have to more close to the word. Sa lumang tipan, iniutos ng Diyos sa mga Israelita na kailangan nila maghigit na maging malapit sa salita ng Diyos. We also try to close to the word. Kailangan din natin subukang maging malapit sa salita ng Diyos. So, if it's possible, try to bring your Bible wherever you go. Kaya mas mabuti po kung maaari, magdala po kayo ng inyong Biblia saan man kayo mapunta. When you go to the work, try to bring the Bible. Kung magtatrabaho ka, subukan mong magdala ng Biblia mo. On the way, in the jeepney, you try to read the Bible. Kung ikaw ay nasa jeep po, magbasa ka ng Biblia. Of course, the medyo mahirap, right? The shaking, right? Siyempre, mahirap po dahil maalog. Yeah. But try. Pero subukan mo pa rin. In your workplace, after lunch, right? You just even try to read some amount. Sa iyong pinagtatrabuhan, pagkatapos ng lunch, kahit kaunti po, subukan mong makapagbasa. So, before, we tried before, even when we go to the CR, we bring the Bible. Alam niyo po, dati din sinusubukan namin na kahit pupunta kami sa CR, nagbabasa kami ng Biblia. While in the CR, we try to read the Bible. Habang kami ay nasa CR, nagbabasa kami ng Biblia. But it's up to you. Pero depende na po yan sa inyo. It's my job, right? But anyway, the important thing, you try to close to the word. Pero gayon pa man, ang malagang bagay, kailangan nyo maging malapit sa salita ng Diyos. It will keep your Christian life. Ito yung mag-iingat sa inyong pamumuhay Kristiyano. So, read the Bible with the mind to realize the will of God. Basahin nyo po yung Biblia na merong kaisipan na unawain po ang kalooban ng Diyos. Not only when you listen to the sermon, but also when you read the Bible, try to understand the will of God. Hindi nyo lamang papakinggan yung salita, yung sermon, kundi subukan nyo pong unawain po yung salita ng Diyos. God gives God let us know the will of God through the Word of God. Ipinapaalam sa atin ng Diyos yung kanyang kalooban sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. You have to find the will of God. Kailangan niyo pong matagpuan yung kalooban ng Diyos. That's why when you listen to the sermon, you need a prayer. Kaya kapag nakinig ka ng sermon, kailangan mong manalangin. That's why I recommend you, when you listen to the sermon, try to come early. Kaya nirekomenda ko po,
Kapag nakikinig kayo ng sermon, subukan nyo pong pumunta ng mas maaga. Early you sit Mas maaga po kayong umupo dito. and prepare to listen to the sermon. At maganda ka na makinig ng sermon. And pray to God. At manalangin po sa Diyos. God, please let me know what's the will of God. Diyos, pakiusap, ipaalam mo sa akin kung ano po yung kalooban ng Diyos. Then God will give the message. Kung gayon yung Diyos magbibigay sa iyo ng aral. But if you late, right? You are very busy, right? Pero kung late ka na, magiging abala ka pa. You hurry, right? Magmamadali ka Then you po. are not ready to listen to the sermon. Kung gayon hindi ka handa na makinig ng salita ng sermon, Then the sermon can be just checking attendance. kung gayon yung magiging sermon po, ay parang pag-check na lang ng attendance. Listening to sermon is not checking attendance. Yung right? pakikinig ng sermon, di yun yung pag-check lang ng attendance. It's the time we get the spiritual food. Yan yung oras na makakakuha tayo ng spiritual na We have to pagkain. find the will of God through the sermon. Kailangan nating matagpuan yung kalooban ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig ng sermon. Yeah. And read the Bible with the mind to practice the Word of God. At basahin niyo po yung Biblia na mayroong kaisipan na isagawa po o sanayin yung salita ng Diyos. Even though you listen to the Word of God many times, if you don't practice, it's useless. Kahit nakikinig kayo ng salita ng Diyos ng maraming beses, kung di nyo naman ito sinasagawa, wala po ritong kabuluhan. Yeah. So we listen to the Word to practice the Word. Sa katunayan, nakikinig tayo ng salita para sanayin yung salita. If you learn the Word, you have to practice in your Christian life. Kung natuto ka ng salita, kailangan mong isagawa yung natutunan mo sa iyong buhay. Today, right, this time we learn about the Word, right? Ngayong araw, di ba po, pinag-aralan natin yung tungkol sa salita. Even one thing, you try to practice in your life. Kahit isang bagay po, subukan mong isagawa sa iyong buhay Kristiyano. Then it will be really helpful in your Christian life. Kung gayon, ito ay magiging talagang makakatulong sa iyong pamumuhay Kristiyano. You know, who can be proud? Alam niyo po ba kung sino yung maaaring maging mapagmataas? How can we be proud? Paano tayo magiging mapagmataas? We have a lot of knowledge, but we don't practice. Meron tayong maraming kaalaman, pero hindi naman natin isinasagawa. When you learn the Bible, you can have a lot of knowledge of the Bible. Habang pinag-aaralan mo yung Biblia, magkakaroon ka ng maraming kaalaman tungkol sa Biblia. But the problem, you don't practice anything. Pero ang problema, wala ka namang isinasagawang anuman. Then you will be proud. Kung gayon, ikaw ay magiging mapagmataas. You can just judge the other. Hahatulan mo na lang basta yung ibang tao. Why they do like that? O bakit ginagawa nila yung ganyan? As I know, their life is different from the world. Gaya ng pagkakalam ko, yung kanilang buhay, iba yan mula sa salita ng Diyos. We don't do anything, but we just judge the other. Wala naman tayong ginagawa, pero hinatulan lang natin yung iba. It's proud, right? Yan yung pagmamataas po. So it's important. We have to practice what we learned. Kaya napakalaga, kailangan nating sanayin kung ano po yung ating natutunan. Yeah. So we learn today about the word, right? Kaya natutunan natin ngayong araw kung tungkol sa salita. Then this whole week, you try to practice. Kung kayo sa buong linggong ito, subukan nyo po itong isagawa. What you learn today, practice this week. Kung ano yung natutunan mo ngayong araw, isagawa mo ito sa buong linggo. Then your faith grow, right? Kung gayon yung pananampalataya mo, lalago. Your life will be changed, right? Yung buhay mo talagang mababago. But you don't practice anything, no change. Pero kung wala kang sinasagawang anuman, wala pong magiging pagbabago. Yeah. Philippians chapter 4. Pilipos chapter 4. Philippians chapter 4 verse 9. Pilipos chapter 4 verse 9. Chapter 4 verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay nito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Yeah, the things which you learn, receive, heard, and saw in me, these do. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay nito ang gawin ninyo. The important thing, these do, right? Ang malagang bagay dito, gawin ninyo. Yeah, we have to practice. Kailangan nating isagawa. Yeah,
there was a famous evangelist, D.L. Moody. Meron pong isang tanyag na evangelist na si D.L. Moody. One day, one person could see the Bible over D.L. Moody. Meron isang araw, meron pong nakakita ng Biblia ni D.L. Moody. Yeah, but his Bible, there are a lot of sign, TP. Pero sa kanyang Biblia po, meron pong napakaraming nakasign na TP. Many places he wrote TP. Sa maraming Biblia po niya, sa nakasulat po TP. TP. Huh? That's why he wonder, what do you mean, dear Moody? What do you mean, TP? Kaya nagtataka po yung nakabasa noon, ano yung ibig sabihin ng TP sa Bible ni D.L. Moody? T means try. Ibig sabihin ng T, sinubukan. P, proved. At yung P, napatunayan. Yeah, he practiced the word, right? Sinagawa niya po yung salita. Then it is proved. Pagkatapos, napatunayan niya ito. When he tried, he practiced, the word of God is fulfilled, right? Nung sinubukan niya po itong gawin, napatunayan niya na totoo yung salita ng Diyos. He experienced many times. Naranasan niya ito ng maraming beses. That's why he wrote TP. Kaya sinulat niya po TP. Yeah, we can practice. Kaya pwede po natin isagawa. Yeah, we can also experience God really work. At talagang maranasan natin na ang Diyos ay talagang kumikilos. Yeah, so we need to have a right attitude for the word. Kailangan nating magkaroon ng tamang pag-ugali tungkol sa salita. Then how to read the Bible, let's think. At paano po natin babasahin yung Biblia? At first, it is desirable to listen to many sermons to realize the word. Nararapat po na papakinggan yung sermon not only you read the Bible, you need to listen to the sermon many times. Hindi nyo lamang babasahin yung Biblia, kundi pakinggan nyo din po yung maraming beses yung sermon. Because especially newly say, you don't understand the word of God by yourself. Lalo na po sa mga bagong ligtas, hindi nyo po talaga maunawaan yung salita ng Diyos kung ikaw lamang. That's why you try to listen the sermon many times. Kaya kailangan mong subukang pakinggan yung sermon ng maraming beses. So if you have the time, our sermon, right, already uploaded. Kaya kung meron kang oras, yung sermon po namin, naka-upload na. Not only the last Sunday sermon, but also you can listen the long time ago sermon, right? Hindi lamang yung nakaraang linggo na sermon, kundi yung mga matatagal na sermon na po. Yeah. Then you can, when you read the Bible, you can more understand. Kung gayon, kapag nagbabasa ka ng Biblia, magkakaroon ng higit na pangunawa. It's also very important. Yan din po ay napakahalaga. Yeah. And read the Bible every day, a few chapter. At basahin niyo po yung Biblia araw-araw kahit ilang chapters. As we eat for the every day, right? We need to read the Bible every day. Gaya ng pagkain natin araw-araw, kailangan nating basahin yung Biblia araw-araw. It's better start the day with the word and end the day with the word. Mas mabuti pong simulan ninyo yung araw sa magitan ng salita at tapusin ninyong inyong araw sa magitan ng salita. When you get up, at first try to read the Bible. Pagising mo, una po subukan mong makapagbasa ng Biblia. And also the better before you sleep, also read the Bible. At mas mabuti bago ka matulog, magbasa ka rin po ng Biblia. If you have a difficulty in reading the Bible, I recommend read the New Testament first. Kung may kahirapan kang basahin yung Biblia, nire-recommend ko po na basahin nyo muna yung bagong tipan. Because the Old Testament, it's more difficult to understand. Dahil yung lumang tipan, mas mahirap po itong maunawaan. That's why it's better you try to read the New Testament first. Kaya mas mabuting subukan yung basahin muna yung bagong tipan. And also among New Testament, also it's better you try to read the Gospel of John or the Book of Romans. At sa bagong tipan naman po, mas mabuting basahin niyo po muna yung aklat ni Juan at ng aklat ng Roma. Because the Gospel of John and Roman more teach about the gospel. Dahil yung aklat ng Ebanghelyo ni Juan at ng Roma po ay mas itinuturo yung tungkol sa Ebanghelyo. After then, you can read from the Matthew. Pagkatapos nun, pwede nyo nang basahin magmula sa Mateo. Anyway, you need to practice the reading the Bible. Ngayon naman, kailangan nyo pong isagawa yung pagbabasa ng Biblia. And also, when you read the Bible, you can use the highlight. At kapag nagbasa ka ng Biblia, pwede nyo po itong i-highlight. If God gives some message in you, some word, you can highlight.
Kung ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng mga mensahe sa magitan ng salita, pwede niyo po itong i-highlight. You know what's the highlight? Alam niyo ba kung ano yung highlight? Highlight. Pwede niyo right? po yung kulayan. Yeah. Then next time when you read the Bible, you can more understand. Kung kayo sa susunod na mabasa mo yung Biblia, mauunawaan mo na ito lalo. Yeah. But some people think the Bible is holy. Pero merong mga tao nag-iisip yung Biblia ay banal. It's holy Bible. Ito ay banal na Biblia. We should make it dirty. Huwag natin itong rumihan. No. Hindi po. It's okay, dirty. Make it dirty. Okay lang po yan kahit marumi po yan. If God give us some message, you can write down also. Kung yung Diyos ay nagbigay sa iyo ng mensahe, pwede mo sulatan po yan. Yeah, that's why you need your own Bible. Kaya nga po kailangan mo ng iyong sariling Biblia. Yeah. And also, you try to memorize the word. At subukan nyo din pong kabisaduhin yung mga salita. That's why every Sunday, we have the time memorize the memory verse, right? Di ba po kada linggo, meron po tayong memory verse? You practice. Isagawa nyo po iyon. But most of the brethren, right? They see the church news, right? Pero karamihan sa mga kapatid, nakatingin po sila sa church news. Yeah, it's we do for memorize. Ginagawa po natin yun para kabisaduhin. We need to practice. Kailangan po natin yung sanayin. Yeah, when we memorize the word, as we learn, it will keep you from the sin. Kapag sinagawa po natin kung ano yung ating natutunan, ito yung maglalayo sa atin mula sa kasalanan. Yeah. Anyway, after salvation, the word is really important. Gayunpaman, pagkatapos ng kaligtasan, yung salita ay napakahalaga. So, you try to prepare your own Bible. Subukan mong ihanda ang iyong sariling Biblia. And every time, whenever we have a new beginner Bible study, we sing a song, the Bible verse song, right? At sa tuwing nagkakaroon po tayo ng Bible name song, right? Sa tuwing nagkakaroon po tayo ng Bible study, kinakanta po natin yung Bible name song. That's why it's also helpful. You memorize the Bible name song. At mas mabuting kabisaduhin niyo po yung awitin na Bible name song. Yeah, then you can find the Bible easily. Kung gayon, mas madali niyo pong mahanap yung Biblia. That's why we don't show the Bible memory verse. Kaya nga po hindi natin ipinapakita yung Bible sa ating because screen. you have to practice. Kaya dahil kailangan niyo po itong isagawa. If we show the Bible verse, you don't practice finding the Bible. Dahil kung ipapakita natin yung Bible verse sa screen, hindi niyo po yan masasanay. That's why you have to practice. Kaya kailangan niyo po itong isanayin. You know, some other church, not our church, even though they are long in the church, they don't know how to find the Bible. Pero alam niyo po, sa ibang church po, hindi po sa church natin, kundi sa ibang church po, hindi nila alam hanapin yung Biblia. Right? If the graduate, this new beginner Bible study, they already know how to find the Bible. Pero alam niyo po sa ating church, kapag nakagraduate ka sa new beginner Bible study na ito, madaling mo mahanap yung Biblia. Other church people surprised. Oh, you know how to find the Bible? Kaya yung ibang mga taga-church po, magugulat sila, alam mo na agad yung Biblia. Yeah, we have to be like that. Kaya kailangan po nating maging ganitulad nun. Okay? Yeah, so let's continue hanggang 8 session. Kaya magpatuloy po tayo hanggang sa 8 session. You check where your classmate. Tingnan niyo pong mabuti yung inyong mga kaklase. Next week, come together. Sa susunod, punta po kayong magkasama. Okay? Yeah. Okay po. Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili sa church. Especially God allowed a great chance we can have a new beginner Bible study. Higit sa lahat, ipinahintulot sa amin ng Diyos yung dakilang pagkakataon na magkaroon kami ng new beginner Bible study. Today we'll learn about the Word. Sa oras na ito, natutunan po namin yung tungkol sa salita. Let us practice in our Christian life what we learned today. Nawa maisagawa po namin sa aming pamumuhay Kristiyano kung ano po yung aming natutunan sa araw na ito. Please help and guide us to finish it or the session until the end. Pakiusap, turuan, gabayan niyo po kami na magawa po naming matapos yung lahat ng session hanggang sa wakas. We already learned your mercy and gracious. Nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yeah.